So, ang title po, title ng aking message ngayon ay, next, ito po ang title, gusto ko talagang maalala natin TBC at 90, A Legacy of Faith. Hindi po ito dapat pa natin pagbotohan o kaya pag-isipan, ito pong ating existence ngayon. Ito pong 90th year anniversary, ito pong mismo ay legacy ng pananampalataya. Ito mismo ay pagpapatunay. Isa ho itong patutuo na ang ating pananampalataya ay dahil lamang po sa kabutihan at dahil po sa katapatan ng Diyos. Nais ko pong tingnan ang ating text. Babalik dyan. English po ito, pero total ang ating pong theme naman ay English. Tingnan po natin ito. Please look at our screen. Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. Now, meron akong ibibigay na 3 points, pero hayaan po na natin sariwain itong mga bagay na ito. Tingnan niyo po, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Ayan. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you not simply with words. Not simply with words, but words are very important. Not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. And the next, there are only 10 verses, no? Look at verse 6. You became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Verse 8, the Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia, dito nakuha ang tinatawag na explosive understanding like a mighty blast of a trumpet. So ang sabi dyan, the Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. The idea of welcome and hospitality. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Loaded na loaded. Alam nyo, for our introduction, every scholar of the New Testament and Pauline writings ay naniniwala na ang 1 Thessalonians at saka ang 2 Thessalonians ay pinaka maaga o kaya the earliest writings. It's a possibility. Pero ako'y naniniwala na yan po talaga ang pinaka maaga. So earliest in the New Testament canon. Next. Yan. So may ilang mga bagay na nais kong tingnan. The earliest in the New Testament canon. Next. The earliest in the New Testament canon, somewhere 50 to 51. Na imagine niyo kung gaano katindi itong text natin. The earliest. At wala ho tayong ibang sources, wala ho tayong primary sources patungkol sa Thessalonican Church, kundi ito pong letter na ito. Kaya ito po ay isang document na napaka-importante.
Kaya it's good na ito po ay pinagbubulay-bulayan natin. And not only that, the earliest, the letter is known for its tenderness. Alam nyo, kapag ka matagal na ang isang iglesia, ang sarap balikan ng mga unang panahon at kung gaano ka-tender ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sapagkat naranasan ni Apostle Paul kung paano sila nag-labor sa madaling, sabihin natin, sa maikling panahon, pero punong-puno, loaded na loaded. Halimbawa, mga tatlong buwan. Ito po yung nangyari during the second missionary journey of the Apostle Paul. Nung sila'y napunta sa Thessaloniki or Thessalonica, galing sila ng Philippi or Philippi sapagkat merong tinatawag na persecution. Sila po ay parang nakaranas sila ng matinding pag-uusig. Imagine niyo kung bakit may pag-uusig. Here is the Apostle Paul, who was actually well known as what? Talagang malupit sa Tanakh, malupit sa Torah, malupit sa Nevi'im and Ketuvim. Ibig sabihin na alam ni Apostle Paul ang Jewish scriptures. And yet, pagdating dito, na-met niya ang Panginoon on the way sa Damascus Road, nagkaroon ng conversion si Paul, at na-realize ni Apostle Paul na ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. And so, punong-puno ng tenderness. Kaya, alam niyo mga pastor, maganda sigurong pasyalan na bisitahin natin muli ito at talagang maramdaman natin kung ano ang buhay ng isang pastor sa kanyang mga kawan o kaya sa isang iglesia. And then also the author shares, the last one, his deepest emotions for the sake of the gospel. Ito po ang point. Pagka-gospel ng pinag-uusapan, ayan na si Apostle Paul, nagiging emotional si Apostle Paul pagdating sa gospel. Alam niyo kung bakit? Well, makikita natin yan sa mga darating. Chapter 1 lang, itong ating text. Pero alam niyo, hindi rin natin pwedeng pigilan ang ating mga sarili sapagkat pagdating ng chapters 2, 3, and 4, makikita natin ang dahilan kung bakit pala si Apostle Paul ganun na lamang ang kanyang tenderness at ganun na lamang ang kanyang emotions. Now, let me share to you 3 important things. Okay? Number one, shared memory lane. Mga kapatid, ang isang iglesia na merong exclusive faith, na kung saan ay ang pananampalatay nagiging legacy, mga kapatid, yan ay nagkaroon at nagkakaroon ng shared memory lane. Ano ang ibig sabihin ng shared memory lane? Ang ibig sabihin yan ay, alam nyo, eto mga kapatid, meron tayong mga alaala na hindi natin talaga pwedeng tanggihan. Meron tayong mga memories na importante sa ating church. Kaya lang, pastor, mga batang henerasyon na ito Mga batang generation ito, baka wala na. Pero ang point ay, pwede nating balikan. Naalala ba natin, Pastor Rainier, o sino nga bang una naging pastor? Pastor Tim? Pwede mo bang... Sino una naging pastor po? Brother Judy. Pastor Tim, naalala mo? Pastor Pantoja, okay? Ma'am Elise, yes. Way back, 1930s. Pastor ito ba ay related sa mga Pantoja na... Okay, wow. Ngayon ko lamang nalaman yun, si Sir Elise. At alam niyo, napaka-importante. Bakit? Kasi meron tayong shared memory lane na pwede nating balikan. Katulad po ng verses 1 to 3. Ano nga ba ang sinabi doon kung inyong maalala? Hindi ba't napakatindi ng karanasan ni Apostle Paul nung sila po ay nagkaroon ng time to dwell with the Thessalonians? Okay, basahin ko lamang po, Ang sabi doon, to the church of the Thessalonians. Alam nyo, si Apostle Paul ay isang tinatawag na pwede natin sigurong sabihin na siya ay nag-imbento ng lexicon para sa mga Christians. Bakit? Ano pa niyang inimbento? Ano ang lexicon na kaya inimbento? Alam niyo kung ano? The word ecclesia.
Sapagkat ang salitang ecclesia, noong panahon ni Apostle Paul, ay hindi ito mismo ginagamit sa tinatawag na gathering ng mga saints. Meron siyang secular perspective na maaring sa palengke banda doon, merong ecclesia, maaring merong political gathering sa banda doon, ang tawag ay ecclesia. Nung si Apostle Paul ay nakilala sa Panginoon bilang isang Jew, bilang isang Hebrew, dala-dala niya ang understanding ng assembly, ng tinatawag na kahal, ng tinatawag na yung Ecclesiastes. Ang ibig sabihin ng Ecclesiastes ay the preacher. So nanggaling ang pananaw na kung saan ay ang sabi niya, itong church na ito ay gusto kong tukuyin ang mga taong may koneksyon sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, memory lane. Matinding alaala yon. Bakit? Kakaiba. Kaya nga, ang dating nun para sa mga Jewish people, na saan ang galing ang persecution? Saan ang galing ang problema ni Apostle Paul? Hindi ba sa mga Jewish people? Kasi hindi nila matanggap na si Apostle Paul ay merong ganitong klaseng theology. Tingnan niyo po ang sinabi. Tingnan po yung sinabi ng verse 1. To the church of the Thessalonians in God. Alam niya, ang God na sinasabi dito ay yung God ng Old Testament, Jehovah. Pero, meron siyang binanggit na kadugtong. Ang sabi diyan, God the Father and the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin pa sa mga Jewish people, nagtaka sila, ang sabi nila, ano na ito? Nagsimula ang persecution, nagsimula ang galit ng mga tao dahil, Paul, yan ba ang itinuro sa atin bilang mga Hudyo? Yan ba ang sinishare mo bilang mga Jewish people? Well, ang sabi ni Paul, because I have met the Lord Jesus Christ. Dahil kay Jesus, nagkaroon ng panibagong common, shared memory. Kaya alam nyo, minsan, di ba sabi natin, usually, di ba, kailan mo tinanggap ang Panginoong Jesus? Kailan mo siya tinanggap bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Alam niyo, sa totoo lang, yun ang version natin bilang mga Pinoy. Pero nung time na yon, the God of the Jews, Jehovah, tapos biglang sinabi niya, and the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, big deal. Kung hindi big deal sa atin, big deal nung panahon yun. Imagine niyo? Tapos ang sabi niya, grace and peace to you. The understanding that in the Old Testament, ang Diyos ay mabiyaya at siya ang tinatawag na kapayapaan. Si Apostle Paul ay nagkaroon ng panibagong mga words, panibagong vocabularies sapagkat nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Even the word shalom, yung shalom po dito ay nasa salitang eirene o kaya peace. Ang sabi ng verse, ang sabi ng grace and peace to you. So, dinig ng mga Jewish people, okay? Dinig ng mga Jewish people, ang sinasabi ni Apostle Paul, para sa mga Gentiles, yun ay isang welcome thing sapagkat wala naman silang ka-background. Pero mga kapatid, the shared memory lane na gusto ni Apostle Paul ay, yun yung kanilang pinagmulan bilang mga tao ng Old Testament, and Christ is the fulfillment of the Old Testament. Tingnan niyo po yan, ha? So dito po sa shared memory lane, nariyan ang ilang mga bagay. Tingnan niyo po, shared. Okay, next slide please. Shared identity. Ibig sabihin, are we all identified with the Lord Jesus Christ? Yung mga nauna noon sa atin, ano ang identity na meron sila? Alam niyo kung ano? Si Jesus Christ. Sino si Jesus sa buhay ng mga unang mga 1935? Ang president pa natin noon, si Manuel L. Quezon. Imagine niyo. At may mga panahon noon, may mga bagong taxes. Yung mga edad 18 ng mga panahon yon, aba mayroong taxes din. Okay, na kung saan kinakailangan sapagkat naghihirap ang ating bansa noon. Imagine niyo 1935, parating pa lang ang gera, no? Parating pa lang ang
bombahan dito sa Manila. Mga kapatid, imagine, shared identity. Sino si Jesucristo ngayon sa ating church? Now, this is the most important thing, and let me ask each one of you. Now, listen to me very carefully. Ang shared identity natin ay si Jesus Christ. My question is, ang bawat isa ba dito sa atin ay nag-share ng identity kung sino si Jesus Christ sa ating mga buhay? Paul, bilang Hudyo, Christ is the fulfillment of the Old Testament scriptures. Kaya ang tono ni Apostle Paul sa isang banda ay parang nakakagulat. But, eto na ngayon ang paliwanag ni Apostle Paul, merong theological virtue pag-asa. Matindi ho ang mga virtues na ito. Kaya lang nung time ni Apostle Paul, ang gusto ni Apostle Paul ay mas lalo pang yumabong, hindi yumabang mas lalo pang yumabong, mas lalo pang mag-produce ng bunga itong theological virtues na ito kasi may danger. Ang danger ay dahil merong persecution. Noong AD 50-51, wala naman talagang historically proven na merong matinding persecution. Maaari na ang persecution ay nanggagaling sa mga grupo katulad ng mga Jewish people na pinapersecute nila si Apostle Paul at ang ilang mga believers. Now, we have to note, meron po akong note dito. The note here is, next slide please, explosive faith. Pastor Rainier, naisip ko, explosive faith is seen through this shared identity. Mga kapatid, dito sa dakong ito, mas magiging mayabong, explosive, mas magiging matindi ang pananampalataya kung meron tayong shared identity. Alam niyo mga kapatid, ito kamakailan na. Naka-record ba to? Oo. Bale, okay lang. Alam niyo kamakailan, dumaan kami sa matinding hamon sa aming iglesia. Sapagkat meron kaming dinil ng fellow elder ko na isang kapatid at alam niyo, sa gitna ng kanyang desisyon na pipiliin niya ang kanyang sarili kaysa kay Kristo, talagang dumating kami sa point, 3 times, na sinabi namin, sino ang pipiliin mo? Si Kristo o ang iyong sariling desisyon? Mga kapatid, we were shocked. Na-shock kami ng fellow elder ko sapagkat ang kanyang pinili ay ang kanyang sariling desisyon. Alam mo, sa totoo lang, how many nights na may pagluha sapagkat mahal namin yung taong yun. Yung taong yun ay nagpakita na para bagang naramdaman namin na meron kaming shared identity. But at the end of the day, at this point in time, ako'y naniniwala na meron pang biyaya ang Panginoon, pero pinili niya ang sariling desisyon. At ang sariling desisyon na yun ay walang iba, kundi kasalanan sa harap ng Diyos. Imagine niyo kung paano nangyari yun sa isang tao for how many years? 10 years siyang nakasama namin, no? Ang saya namin. Pagdating doon, meron kaming baba. Pagdating sa dining hall, pagdating sa kitchen, mapagmahal, magaling magluto, and so on. Alam niyo, pagkatapos nitong mga bagay na ito, ang desisyon niya ay pipiliin niya pala ang kanyang sariling kagustuhan. Mga kapatid, the shared identity that the Apostle Paul had with the believers ay malalim na. Lumalim ang relasyon sapagkat makita natin, sobrang dami. Ang sabi ni Paul, kahit ang buhay namin ay pwede namin ipagkaloob sa inyo alang-alang sa mabuting balita. Malalim na ang pinagdaanan nila. Mga kapatid, now explosive faith is seen through this shared identity and virtues, and therefore, we are living a legacy of faithfulness. Tingnan niyo mga kapatid, ano yon? Generation na lang ba na nakalipas na sila ay nag-iwan ng legacy? Tapos ang bago ngayon, parang wala na ba?
Wala na ba? Meron pa. Kaya nga, Tondo Baptist Church, you are a legacy. I can say that because of God's grace in your life, you are a legacy. Kaya lang, katulad ng concern ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians, ang gusto niya ay, gusto niyang pag-iabungin pa. Kasi may impending threat sa loob. Kaya nga mapapansin natin, mamaya makita natin, hindi ba triad, hope, faith, and then love? Dumating yung point na nakita ni Apostle Paul, mukhang nagkulang ng isa. Kaya dapat nating pagsikapan pa shortly. Tingnan niyo po, mamaya. So, explosive faith is seen through the shared identity and virtues and therefore leaving a legacy faithfulness. Paano ka mag-iiwan ng legacy o kaya something na iiwan mong isang kaloob na pwede mong sabihin na ito ay talagang patutuo ng Diyos. Paano ka mag-iiwan ng isang patutuo? Kung walang shared identity with Christ, kung walang theological virtues na love, faith, and hope. Wala, mababaw. Ayaw nating maging mababaw na mga Christians. Tama ba? Okay lang ba sa atin na tawagin ang TBC, ang Tondo Baptist Church, 90 years old na yan, pero mababaw pa rin. No, wag. Huwag sanang mangyari yon. Sapagkat para kay Apostle Paul, importante na sa loob nitong buhay na kung saan ibinigay ng Diyos ay kayang-kaya dahil hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. The second point, not only shared memory lane, pero merong shared gospel commitment. Ayan, yan ang makita natin sa verses 4 through 10. Ayan, napakahaba nun, no? Kaya ang sabi ng verse 4, for we know, now Paul was always thinking about what they knew. Alam ni Paul na merong simulain. Alam ni Apostle Paul na merong sinimula ng Diyos. Naalala niyo Philippians 1:6? Ano ang sabi ng Philippians 1:6? Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ. But sinabi ni Apostle, kasi may katotohanan ang sabi, for we know, brothers, kasama dito sisters, ang paggamit niya sa original ay adelphoi. Every time na gumagamit siya ng adelphoi, it is inclusive, kasama brothers and sisters. Or, yung English word natin na brethren, dear brethren, kasama na tayong lahat doon. So, ang sabi dito ay, brothers, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you, not simply with words. Mga kapatid, let me tell you this. We are in this generation that words are forever chasing their meanings. Ulitin ko, nandito tayo sa ating generation that words are forever chasing their meaning. Ibig sabihin, napakailap ng salita. Kaya ngayon, ang postmodern perspective, truth for you but not for me. Truth for me but not for you. Para kay Apostle Paul, ang words na dumating sa inyo ay words, it is about the gospel. It is about the reality of the gospel. Kaya dyan po sa shared commitments na yan, nais ko pong ilagay ang ilang mga bagay. Next slide please. 3 bagay. Una, words and gospel essentials. Importante ang mga words. Importante ang words. Huwag po nating hayaan na yung mga words na ating binibigkas ay mawala ng kasaysayan. Because we go back to the first point, merong shared identity, merong theological virtues, and now, whatever we say, now, let's dive deeper. Okay, here's the point. I am not necessarily true. True? True. You are not necessarily true. We are not necessarily true. But when we are true, it is by virtue of the one who died for you and for me. Mga kapatid, yan
ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya pala, ang ating buhay sa ating pananalita ay namumutawi ang tinatawag na gospel categories, gospel essentials, gospel words. Sapagkat, sinabi niya lang yan, hindi naman totoo yun. Di ba? Ang problema ho natin ngayon ay mga salita. Ang mga salita ay napakadaling gamitin sa walang kapararakan. Pero ang sinasabi dito, the words that we have, ganito, no? Itong mga words na ito ay very powerful. Kaya, now, look at this. Let me explain this. Merong strange reversals and radical change. Anong ibig sabihin yan? Talagang matindi ang pagbabago. Radikal. Paano mo hindi sasabing explosive? Paano mo sasabihin na ang pananampalataya ay hindi explosive? Bakit? Talagang nagkaroon ng matinding pagbabago. Mga kapatid, nag-interview ako. Meron na akong in-interview ng mga 8 estudyante na papasok sa CBS. Itong darating na pasukan. Okay? Kaya baka may mga young people dito na gustong pumasok sa seminary. Meron tayong Center for Biblical Studies. At ang inyong lingkod at bilang presidente ng CBS ay, I had the chance of interviewing 8. Alam niyo, ang sabi ko sa kanila, etong tanong ko, how would you explain to me the basic conversion statements na meron ka? Alam niyo kung anong nakita ko? Napakatindi ng salitang pagbabago. Kasi ang daming sinabi, ang tanong ko, nagbago ka ba? May transformation ba? Ang nangyari dito ay strange reversals. Akalain yung idolater. Tinalikuran ang mga idols at sinunod ang ating Panginoon. Radical change. Para sa ibang mga Jewish people, medyo kaduda-duda yon. Bakit? Sapagkat may mga nag-embrace. Ang sabi nila, mukhang iba ata ang pinipresent na message ni Apostle Paul. No! It was about the God of the Old Testament, but explained all the more in the person of the Lord Jesus Christ. And then, the word in other words. Alam niyo kanina, yung kanta ng quartet, yung testimony kanina ng panalangin. Alam niyo ba, every time we speak now, pwede nating sabihin, it is the word. What you are saying is the word in other words. Bakit? Kasi gospel-saturated na tayo. Pag may nagtanong sa'yo, kamusta ang buhay mo, friend? Paano mo sasagutin? Ang sagot mo ba ganito? Eto, parang wala lang. Parang feeling ko, yung bang parang ito lang, ina-enjoy ko lang. I'm just going with the flow. No! We're not going with the flow. We are actually what? Making a clear picture of what it means to be a child of God. Radical change. Matinding pagbabago. At ito ang malupit, no? Sabi ko dun sa interview ko, meron kasing sinabi, so dati po ako ay nagnanakaw. Alam niyo, nung sinabi niya yon, parang sabi ko, tinitingnan ko yung body language niya. Kung nahihiya ba siya o hindi. Ang sabi niya, Pastor, ako'y binago ng Diyos, dati po ako magnanakaw. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ako ay binago niya. Mga kapatid, I can really tell na yung sinabi ng sudyanteng yon ay talagang punong-puno ng transformation because dahil sa mabuting balita na gumawa sa kanyang buhay. The word, in other words, explain to me your conversion experience. Alam niyo, para dito sa mga taong to, para sa amin, napakaraming, nung time pa nun pala, no? Alam niyo ba? Mga local gods nagsilipana. Mga local gods nagsilipana. Ang daming, may gods dito sa Tondo, may mga gods doon sa Navotas, doon sa Malabon, doon sa ganito. May mga gods and goddesses. Pero alam nyo, napakatindi nang nangyari sapagkat they were converted and they were changed. It was actually a change of mind.
na ang might na sinasabi ay, balikan ko ulit kanina, my words are not necessarily true. Your words are not necessarily true. Our words are not necessarily true. Eh, paano kung tumama? But when they are true, it is by virtue of the gospel. It is by virtue of the one who died for you and for me. Kaya mga kapatid, eto ngayon tayo. Wherever you go, you should be what? You should be reflecting the image of God. Let your light so shine before men. Yun ang gusto ng Diyos. That our words will what? Will be like a mighty blast of a trumpet. Matinding tunog na parang, wow, ang tindi nun. Bakit? Because of the gospel. Teka, nag-share ka about conversion, nag-share ka about justification, nag-share ka about regeneration. Parang magkaiba kayo, pero the same lang because those are words, the word in other words. Imagine niyo mga kapatid. Now, the reason why ito mga taong to ay talagang nagpapagal ng gusto. Now, note, gusto kong tandaan natin ito. Alam niyo, sobrang haba pa nito, kaya lang, syempre, tandaan lang muna. Note, next slide please. Ang sabi dyan ay, explosive faith is seen by remaining on the essentials of the gospel. Mga kapatid, maliwanag ito that when we discuss about the essentials of the gospel, hindi po natin dito pinag-uusapan ang incidentals of the gospel, but the essentials of the gospel. Ano ang essentials of the gospel? Matindi. Matindi ang essentials of the gospel. Explosive faith is seen by remaining on the essentials of the gospel. Now, alam niyo kung paano yun? Tingnan niyo po. Look at verse. Now, dito sa chapter 1, matindi ang Trinitarian perspective ng gospel, no? Pero ang sabi dito ng verse 8, the Lord's message rang out from you that only in Macedonia and in Achaia, your faith in God has become known in everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. Nakuha niyo yung shinare ni Paul that the God of the Old Testament, tingnan niyo, kung ikaw ay Hudyo at sasabihin ko, I believe in the God of the Old Testament, and then the God of the Old Testament has a son, naku, doon pa lang, tapos na ang ating conversation. Paano magkakaroon ng son si Jehovah? But here is then the Apostle Paul. He is trying to present the gospel, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. Tingnan niya, hindi niya binubuwag ang Old Testament Jehovah perspective. Pero pagdating sa gospel, ang Jesus na nasalubong niya doon sa road going to Damascus ay ang sinabi, the Father has a Son, and the Son died, and the Son was buried, and the Son rose again from the third day. Para po sa mga Jewish people, hindi basta-basta tatanggapin yun. But because of the Lord Jesus Christ, who was at the center of Paul's life, yan po ang nangyari. Kaya nga, marami po ang tumalikod, marami po ang nag-persecute kay Apostle Paul. Kaya from here, punta po sila sa Antioch. Kasi bakit? May problema eh. 3 months lang. Pero alam nyo, nung nakarating na sila doon, gustong-gusto nilang bumalik. Pero kung hindi sila umalis, Pastor, ibig sabihin, duwag pala si Apostle Paul? No. Ang ibig sabihin si Apostle Paul ay may plano rin sa kanyang buhay. Gusto niya pang magamit ng gusto. Kaya dahil may persecution, umalis muna siya. Pero alam niyo, merong layunin si Paul. Timothy, iwan muna kami dito ni Silas, punta ka doon, and then alamin mo kung ano nangyari. Mga kapatid, ang damdamin ni Apostle Paul, yung salitang, we were like orphaned by you. Parang kami ay parang inyong inulila. That's the term.
Kaya punong-puno ng endearment, no? So in other words, explosive faith is seen by remaining on the essentials of the faith. Ibig sabihin, the gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Importante. Naniniwala ba tayo na Jesus ay namatay para sa atin? Tingnan niyo memory lane. Of course, Pastor, totoo yun. Pero yun ang importante. Now, third point. Hindi lamang merong shared memory lane, hindi lamang merong shared gospel commitment, and number 3 and the last, shared diagnosis of the problem. Or pwedeng lagyan natin as problems. Nilagay ko, Pastor Rainier, in chapters 2 to 5. Kasi alam nyo, hindi talaga natin kayang ma-explain lamang yung explosive faith kung wala ang chapters 2 to 5. Alam nyo kung bakit? Now, ito po ang ilang mga bagay na napapaloob dyan. May theological problem. Tingnan nyo po ang sinabi ng chapter 3 verse 6. Now, if you have your Bibles, tingnan nyo po saglit, no? At magugulat po kayo sa sinabi dyan. Ang sabi ng verse 6, But Timothy, nung dumating si Timothy galing sa kanila, nag-report, But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. Notice, ano yung dalawang salita? About your faith and love. May kulang. Ano ang kulang? Di ba dati tatlo? Ang sabi ng verse 6, ang sabi dito, hope and what? Sabi diyan, faith and love. Walang hope. Look at verse 6. And has brought good news about your faith and love. Alam niyo kung anong problema? Ang problema ay, kakayanin kaya natin ito sa mga darating na araw. May mga persecution, kakayanin ba natin ito pagdating ng araw? Yung iba naman, about death, maraming mga views. Maaring dahil sa persecution, may mga naging martyrs. It's a possibility, but we do not know. Sabi ko nga, yung AD 50-51, wala talagang nakarecord sa history na merong major persecution. Possible siguro na merong mga maliliit lamang na mga away, maaring may namatay doon. Or, ito pang isa. And I think I would adhere more on this. Alam niyo pa ano? Napakataas ng death rate sa mga kabataan nung panahong yon. Kaya possible na yung death na sinasabi dito ay, huwag kayong mag-alala. No, huwag kayong mag-alala. Hindi nga tayo mauna sa kanila. Silang mauna bago tayo. And we will meet the Lord in the air. So nagkaroon ng hope na yung problema ng hope, na ang hope ay, paano na to? Paano tayo magpapatuloy? May mga struggles tayo sa buhay. Meron tayong mga dapat na ayusin. Can we still hang on? TBC, 90 years na, kaya pa ba? Kaya bang umabot ng 100? Sinong gustong umabot ng 100 years old? Di ba? Well, you church. Pero siguro kung ikaw at ako, sa bagay, pag nag-100, may makukuha daw, no? Okay? Pero kung sakali, parang 100, baka, di ba? Sabi nga 60, 70, okay? Yung 70, bonus na nga yun 80, ba? At irot pila ka na ako? Wow, 69. Mga kapatid, here's the important thing. Napakatindi ng ating karanasan because meron tayong pag-asa na hindi magmamaliw. And you know why? Because faith is the mother of hope. Tingnan niyo po. The point is, back to the basic of the gospel. Balik tayo doon. May pag-asa. Kung merong pundasyon at meron tayong pananampalataya at meron tayong pag-ibig, merong
O parang nalito na kayo kasi ayaw akong sagutin, baka mamali kayo kasi nag-viral, no? Ibig sabihin, merong pag-asa. Merong pag-asa. We are on script. Alam niyo kaya ako to binanggit? Alam niyo, ito nasa script tayo ng plano ng Diyos. 2025 TBC, nasa script tayo ng plano ng Diyos. We are just on the right track. Bakit? Because we persevere. Sino ang wala sa track? Sino ang hindi kasama sa script? Ang hindi kasama sa script, yun yung tumalikod sa Panginoon. Katulad ng naikwento ko sa inyo, mabigat. Hanggang ngayon, I am painfully bothered by that until now because I love that person. Kaya lang, ang sabihin ko itong bagay na ito. Mga kapatid, that is sad. The gospel is subversive. Paul's message was ridiculous. Tingnan nyo, naranasin mo mag-share? Alam mo, ridiculous ka. Friend, alam mo, you are so ridiculous. Audacious. Shocking. And not readily accepted. Parang mayabang dating mo. Parang masyadong offensive ang sinasabi mo because of the gospel. Tingnan nyo, yung totoo We begin to treasure Christian vocabularies such as assembly, the assembling of ourselves together, and even brothers and sisters, Jesus, faith, love, hope. Itong mga bagay na ito, napakayayaman. Pero here's then the problem. Baka sanay na tayong banggitin itong mga vocabularies na ito, and yet we remain unregenerated. We remain unbelievers. Now note, as I come to the close, tingnan niyo po ang note, very important. Next slide, please. Note, explosive faith is addressing the need of our time by preserving the language of faith. Believers, Pastor Rain, mga ilan ang members ngayon? Estimate lang. Around 60? Oo. Kung 90 years ago, mas matagal pa kaysa sa bilang. Ang tanong, we need to go back to the basics. We need to go back to the gospel so that yung ating pananampalataya, i-preserve natin ang lingwahe ng ating pananampalataya. Yung mga words na banggit kanina, we need to preserve them. At ituro natin ng mahusay, ituro natin ng maayos. And then, as I close, TBC is no longer young. Hindi na kayo bata, yet I have 3 important things. Next slide. Hindi na, ang 90 years old na church, hindi na bata yun. Sabi nga nila, matanda na tayo. Pero mga kapatid, Tondo Baptist Church is no longer young, yet remains. Okay? To have faith that is fixed and yet ever growing. May aspect ng ating pananampalataya na talagang yan ay grounded and yet we are ever growing. Okay? To love beyond degree. Ito yung tinatawag na new commandment. We love on the basis of the old commandment, and yet it is ever new because we love beyond degree. And then to hope against all odds. Na tayo po dapat ay umasa sa kabila ng napakaraming mga challenges sa buhay na ito. Now let me close with this important text from the book of Habakkuk. Paborito po ni Martin Luther ang Habakkuk sapagkat yan ay may patungkol sa pananampalataya. Tingnan niyo po ang sinabi ng Habakkuk, and we have a PowerPoint. Next slide please. Ang sabi diyan, Habakkuk chapter 3. Basahin po natin. Can we read this passage all together? Tayong lahat po ay magsitayo. Basahin po natin 17 hanggang 19, and then I will close in prayer. Habakkuk chapter 3, 17, 19 to 19.
altogether ready, begin. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Mga kapatid, TBC, this will be your guiding force. Your faith, your love, and the hope that is grounded in the Lord Jesus Christ. And so, you are leaving a legacy. And you are a legacy. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat po. Marami pa sana kaming pag-uusapan, subalit kulang, Lord, ang aming oras. But thank you, Lord, for these points that we will continue to explore. Hindi pa po kami tapos, Panginoon, sapagkat ang pamumuhay bilang anak mo, hanggat narito po kami sa lupang ito, kami ay sa iyo at ikaw ay sa amin. Sa gitna, Panginoon, ng mga problema at mga dagok ng buhay na aming haharapin pa, salamat sapagkat merong kaming matibay na pag-asa. At ang pag-asang ito, the more we hope, the more we are being transformed from glory yet to another. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang TBC, pagpalain niyo, Panginoon, ang Tondo Baptist Church, nawa, Lord, mas lumalim pa kami, Panginoon, sa darating na mga araw. Sana, Lord, ay mas matamis sa amin ang kategorya ng mabuting balita katulad ng aming mga natutunan na. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful occasion. And we are so careful, maingat kami, Panginoon, na ang lahat ng papuri at pagdakila at pasasalamat ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Happy 90th anniversary, dear TBC, and God bless us all.